Warm greetings to all our viewers worldwide. May you be filled with the love of God, whatever circumstances you are in right now. Naway maging sandigan ninyo ang pag-ibig ng Diyos na hindi nagmamaliw, ang walang kapantay niyang habag at ang napakadakila niyang katapatan. Sadly, many indigenous people struggle to experience the love of God due to the harsh realities they face, including discrimination, poverty, disease, exploitation, and trafficking, to name a few. Ever since their first contact with colonizers in the 15th century, the indigenous people have experienced a series of discriminatory behaviors. They have been moved off their ancestral lands and denied the possibility of migration. Joshua, who belongs to the tribal group of Mangyan, experienced these sad realities as he shared in his testimony. But what was even more hurtful was the treatment he received from his family. Let's watch this. Sa komunidad ng Mangyan sa Mindoro, lumaki si Joshua. Bakas sa kanilang tribo ang mahirap na pamumuhay ng bawat pamilya, isang bagay na nakasanayan na sa kanilang lugar. Ang aming pagkain noon bilang mahirap nga at bilang Mangyan, satisfied na kami sa agahan kamuti. Tanghalian ay saging, hapunan ay nilugaw. Ngunit bukod dito, ang mas nagpahirap sa murang kaisipan ni Joshua ay ang harapang pagpapakita ng kawalan ng pagmamahal sa kanya ng kanyang ama at mga kapatid. Ito ay dahil sa paniwalang hindi nila siya tunay na kadugo. Ang ganitong kaisipan ng kanilang pamilya ay bunga ng matinding pagseselos ng ama ni Joshua sa isang lalaki na naging malapit sa ina nito noong siya ay pinagbubuntis pa lang. Kung ako'y kanilang saktan, bugbugin, hampasin, abuse talaga ang aking pag-ano sa pamilya. Ang kuya ko, ako ay kanilang sinasampal at sinabi nilang, ikaw talaga ay walang pag-asa. Kaya natanim sa isip ko yun, ako ay walang pag-asa. At lalo nang, bubo ka talaga. Lalo na ako'y naging bubo. Parang naging nadikta na sa isip ko ako'y bubo. Dagdag pa dito ang pagpapahinto sa kanya ng pamilya sa pag-aaral noong grade 6 pa lamang siya. Dahil walang ginagawa si Joshua na pagdesisyonan ng kanyang ina na pagtrabahuhin ito bilang katulong sa isang may kayang tao sa kanilang lugar. Api na nga ako sa bahay, apihin pa dito at binubugbog pa ako dito ng makasamahan kong trabaho doon sa mayor. Puro pasakit. Dahil sa itinuturing na ng amo ni Joshua na siya ay pagmamay-ari nito, ibinenta siya ng hindi nalalaman ng kanyang ina sa kaibigang taga Maynila upang dito na manilbihan. Bago man ang lugar kung saan napadpad si Joshua, hindi pa din siya nilayuan ng mga pasakit sa kanyang murang edad. Magulo ang lugar kung saan siya nagtatrabaho at dahil sa takot, umalis siya dito at nanirahan na lamang sa kalsada. Nakaranas ako ng gutom at halos walang bihisan. Almost 1 year ako sa Lunita. Natuto ding manlimos si Joshua upang kahit papaano magkalaman ang kanyang kumakalam na sikmura. Ang pagiging siraulo pala ng tao, na-experiencehan ko ito. Hindi lang sa bad spirit, nanggagaling din sa gutom. Hanggang isang araw, nakita siya ng dating kapitbahay nito mula sa Mindoro. Iyon ang naging dahilan upang malaman ng pamilya ni Joshua kung saan siya napadpad. Dahil sa pag-aalala ng kanyang ina, pinuntahan siya ng kanyang kapatid. At nung nagkatinginan kami ng kuya ko, habang tumitingin siya sa akin, tumitingin ako sa kanya, napabuntong hininga ako. At ang sigaw ko sa kanya, bakit ngayon nyo lang ako hinanap? Ang tagal-tagal ko na sa Lunita. Ang tagal ko nang naghirap dito. Nanlimos ako. Kumain ako nang galing sa garbage. Nasaan sila nanay? Bakit ngayon nyo lang ako hinanap? At ang kuya ko lumapit. Hinawakan ako. At ang sabi niya, Toy, tara na. Hinahanap ka ng nanay. Pagkabalik sa kanilang bahay, akala ni Joshua na tapos na ang kanyang mga kalbaryo sa buhay. Ngunit nang makita siyang muli ng isa niyang kapatid, Ang sabi niya, wala kaming kapatid na si Raulo at nanlilimos. Lumayas ka dito, hindi ka namin kapatid. Lalo pang naging worse. Hindi nila ako tinanggap. ang masalimuot na pangyayaring ito sa buhay ni Joshua ang siyang nagtulak sa kanya upang kitilin ang sariling buhay. Nag-gather ako ng mga tuyong dahon ng saging, ginawa kong banig, at habang ako nandun, umiiyak ako.
Sabi ko, anong buhay ito? Kung mayroon lang akong patalim nun, siguro kinitil ko na ang buhay ko. Nasa ganitong sitwasyon si Joshua nang matagpuan siya ng isang kamag-anak na alagad ng Diyos. Hinikayat nito na doon na lamang muna sa kanya manuluyan upang mag-aral sa isang Bible school. Sa kanyang patuloy na pagsasaliksik sa salita ng Diyos, ginamit ng Panginoon ang kanyang buhay upang maging isang lingkod ni Jesus. Iyon din ang unti-unting nagpahilom sa sugat na dulot ng kanyang nakaraan. Ngunit isang araw, minsan itong nasubok. Pumunta yung tatay ko. Ako'y napaiyak nung pumunta siya. At pinur out ko sa kanya yung aking damdamin. Kwininto na sa akin ng mga auntie ko ang nangyayari. Sabi ko sa kanya, ikaw ang tunay kong tatay. At bakit? Hindi ko naramdaman yung pagmamahal mo sa akin. At bakit gano'n na lang kung ako'y iyong inano ko sa kanya lahat? Simula nang makausap ni Joshua ang kanyang ama, mas naging madali sa kanya na patawarin pa ang mga kapatid nito. Noong nag-reunion kami, sorry, nagkaisip ako ng masama sa inyo. Mula nung nagkaroon kami ng reunion at reconciliation, tinulungan ko sila lahat. Matapos ang pag-aayos ng kanilang mag-anak, naging tuloy-tuloy ang mga pagpapala ni Joshua sa kanyang buhay. Nakapangasawa siya ng isang Pinay na pinitisyon siya papuntang Amerika taong 1987. Ako ngayon ay naging pastor doon sa Amerika hanggang kung saan ako'y inordinahang bishop na ayos na lahat, pati nanay at tanay ko, pinetition ko na, ganyan, hanggang kung saan. Doon ngayon ang blessing. Isa sa mga natamong tagumpay ni Bishop Joshua ang pagiging chaplain nito sa Philippine Embassy noong 1993. Sa kasalukuyan, ginagamit ng Panginoon ang istorya ng buhay niya sa halos lahat na ng bahagi ng mundo tulad ng sa Europe, Israel, Rome, Germany at United Kingdom upang maging inspirasyon sa ating mga kababayang Pilipino. Sa grasya lang ng Diyos lahat. And glory to God. At saka sa kanyang proteksyon. Wala akong masabi kundi mahal ako ng Diyos. Tayong din lahat mahal ng Panginoon. So ang destiny na nasa akin ngayon, kalooban ng Diyos. You know, Peter, I'm so reminded with Joshua's story, with the story of Joseph, no? Na he was persecuted by his own brothers. I mean, that's really so painful if it's your own family. But what, you know, the brothers meant for evil, it turned out for good. And now his story is so powerful. I mean, it's really, really a blessing how God really used his painful past to bless other people. Yeah, and his past did not determine his future. Amen. In fact, all along, while he was going through that hardship, God had a plan for his life. He set him apart. And when you allow the Word of God to fill you, you cannot stay the same. Yes, Even your heart towards others, towards your own family, will change. Babaguhin talaga ng Panginoon yun. We are all created in the image of God, reflecting His divine nature and inherent value. His love is unconditional and extends to all His creation, regardless of skin color, ethnicity, or race. The truth reminds us that no one is superior or inferior in God's eyes. We are all equally cherished and loved by Him. Amen. Therefore, we should reflect God's love by treating one another with dignity, respect, and compassion, and embracing diversity. He designed all of us as part of His perfect plan. Loving one another is not just a moral duty, but an obedience at the core of God's will. As children of God, we must abide by this command of God. To all our kababayans in the tribal communities, know that God loves and cherishes you. He has a good plan for your life. As we saw in the story of Joshua Gako, he felt unloved and discriminated against, but now spreading the love of God worldwide. And from an impoverished life, he now enjoys God's promise of an abundant life. If you want to experience the same thing, come to God. Accept His embrace of love and let Him rule over your life.
Let's pray. Just say, Lord Jesus, I know that you are the Son of God. Lord Jesus, I know that you went to the cross, you died, and on the third day you rose again. And Lord Jesus, I know that because of what you did on the cross, all our sins in the past, our sins today, our sins in the future, are all nailed in that cross because you shed your life's blood. And Lord Jesus, because of that great act of love, I now humble myself. I come to you and I ask for your forgiveness. And so I invite you now into my life to be my Lord and to be my Savior. Starting today, my life belongs to you. You purchased me on that cross when you gave your very life. Thank you for loving me. Thank you for saving me. Thank you for giving me a brand new life, a brand new start. This is my prayer in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Kung kayo naman ay nakaranas ng discrimination and humiliation dahil sa sitwasyon ninyo sa buhay, magpatawad kayo, gaya ng pagpapatawad sa atin ng Panginoong Hesus. Sa ganitong paraan, maaring maghilom ang mga sugat ng nakaraan. Let me pray for you right now. Lord Jesus, there are people who are watching right now who've experienced different kinds of abuse. Some have been sexually abused when they were children or growing up. Some have received physical abuse, emotional abuse. Lord, you saw that all, Lord. And you cried with them, Lord God. Lord, we are in a fallen world, Lord God. But when we give our life to you, Lord, even the painful past, Lord God, you may heal it and use it for your glory. Lord, I pray the people who are watching right now who have experienced this abuse will not believe the lies of the enemy that tell them na wala nang worth ang kanilang buhay, na hanggang dyan na lang sila, na sila ay nabahira na, Lord. In the name of Jesus, Lord, we speak against these lies. And we pray these people will receive your truth, Lord, that they are receiving your healing, Lord God. They are a new creation, Lord God. That they have been cleansed by the blood of the Lamb, Lord God. And they are a new creation. And they have a wonderful future, you would have a wonderful plan for them, Lord. And you will use even the pain of their past, Lord, for their glory, Lord God, for your glory, Lord God. Father, we pray, Lord, there are also people who are watching right now. They have difficulty forgiving their parents, Lord. Father, would you give them the supernatural power, Lord God, to forgive their parents, Lord God? And that they will, and through this extension of their forgiveness, Lord God, you will help them heal from their pain, Lord God. There are also people who are watching right now who have difficulty also, Lord, forgiving yung mga kapatid po nila, Lord. Father, would you give them eyes to see their brother and sister the way you see them, Lord God, as they are sinners too who need your forgiveness. So, Lord, would you give them also the power, Lord, to forgive yung mga siblings nila, Lord God. Thank you, Lord. I know you are healing them right now in the name of Jesus. Thank you, Lord. Amen and amen. And as you prayed with Camila, and as she released the forgiveness, as you have decided in your heart to release that person in your mind and in your thoughts, the Lord is pouring His grace and strength in you this very moment. And He's setting you free from the clutches of unforgiveness, from that bitter root that has remained in your heart. He has uprooted that out of you this very moment. You are set free. Receive that freedom from the Lord Jesus Christ. And the Lord is healing someone right now who has these thoughts. You know, it's like an attack that comes to you while you're alone and you remember the bitter past. The Lord is saying, I am giving you a brand new start, a brand new life. This is a new beginning for you. Receive that freedom, kapatid. You are completely free from those thoughts in the name of Jesus.
Amen and amen. Amen. Kung sumabay kayo sa aming panalangin at tinanggap ninyo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, the Holy Spirit now dwells in you. Gaya ng sinabi ni Apostle Lucas, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya na at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo niya ako upang palayain ang mga inaapi at upang ipahayag na darating na ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Amen. And if you want to know more about the decision you have just made, just call the CBN Asia Prayer Center at 8-737-0700. And our trained prayer counselors are on standby 24 hours a day, 7 days a week to receive all your calls and address all your concerns based on the Word of God. Pwede rin kayo makipag-chat sa amin. Ikwento nyo kung paano kayo binago ng Diyos at naabot ang magandang plano niya sa inyong buhay. Sa aming pagbabalik, makakasama natin sa studio si Joshua upang ibahagi ang marami pang biyayang ipinagkaloob ng Diyos nang tanggapin si Jesus sa kanyang buhay. Abangan nyo yan. Life's challenges may be overwhelming, but we can triumph over them. Faith is simply this: the God that you see and believe is the God that you get. Learn more from Peter Kairos in his audio teaching, One God, One Hope, One Salvation. Donate any amount to CBN Asia to receive exclusive streaming access. Become a CBN Asia partner today. We're back on the 700 Club Asia, and we have with us Joshua Gako, now a bishop, spreading the gospel of Jesus around the world. Welcome to the show, Bishop. Thank you Thank you. for giving us time po. Thank you. Thank you, Kuya Peter. God bless you. God bless. Bishop, napanood natin sa kwento mo ang pagmaltrato sa iyo ng iyong ama. Gayon din naman yung isa mong kapatid. Why do you think, or ano kaya yung root ng anger nila or ng hatred nila towards you? Kasi ay tinanggihan ng aking ama, abandon ako ng tatay ko. Pangalawa, ay ang aking mga kapatid ay napapahiya sa akin dahil ako ay sa kagutuman ko, Kuya Peter, ako ay kumukuha na lang ng mga pagkain o nagnanakaw ng mga pagkain. oo. Sa gutom, dahil inuubusan nila ako ng pagkain, pagdating ko sa bahay, wala na akong makain. So, ang ginawa ko, ako na lamang po ay nagkumakit ng sa mga puno ng bayabas, ganun, para makasurvive. Doon sa baryo namin, ako'y kumuha ng isang saging, at yung barangay di Tanod, nag-ano sa akin, nilagyan ako ng saging dito at binitinan, tapos pinaikot ako sa baryo. Ang sabi, huwag ninyong gayahin ng batang ito na magnanakaw. Grabe. No? Yun, kaya ang mga kapatid ko ay ako'y kanilang sinampal at tinanggihan nila ako. At yun po, ako daw po ay magnanakaw. Actually, that's something I was curious about, no, Peter, is like, how can a child live on the streets for a year? I mean, I cannot imagine your life. Could you just let us know, what was it like? Paano yung buhay paano ka mo dun nag-survive? Na-survive ako sa Lunita, Kuya Peter, dahil lang sa una, marami akong kasama na sa mga gang. Tulad ng pag-aagaw ng relo, pag-aagaw ng ganito. Ako yung lookout nila sa Lunita. So, binabayaran ka nila? Opo, or binibigyan ka binibigyan nila ako ng 10 centimos. At 1976-77, ang saging noon, 5-5 pa lang. Yes. So I survived. Not only that, nung wala na ako, nung tinakwil na ako ng aking mga kasamahan, ng mga gangster ng ay nagdig ako ng basura. At halos nagbabantay na lang ako ng mga taong tumatapon sa basurahan ng mga leftover nila. Yes. Yun po ang aking naging kwan sa Lunita. Ano yung reaction ng mother mo? Because I can't imagine as a mom, no? I mean, if I see my other children, maltreating my son, anong reaction niya?
Ang nanay ko ay, siyempre nasaktan din siya. Wala siyang magawa. During those times, so kanino ka humihingi ng saklolo? Kasi lumaki ako sa Sunday school. Oo, I was a member of Church of God Sunday School class. Kaya parang natuto na rin ako na na rin sa akin na yung pagpapatawad na sinabi sa akin. Kaya yung 3 F, natandaan ko hanggang ngayon. Number 1, yung forgive your enemies. Number 2, forget the past. And number 3, yung focus only to our Lord Jesus Christ. 3F. Yeah. Kaya ako po ay nakamove on. Doon sa Bible School, nagbago ang aking buhay. From taong grasa to taong grasya. How would you describe your feelings when you first encountered God, when you were already in the Bible school, no? And ano bang nangyari? Describe that moment na when you first encountered the Holy Spirit. Yeah, nung una akong napakinggan ng isang evangelist na si Pastor Smith, na director namin sa Bible School, ako ay na-touch at hindi ko nalaman na natumba na lang ako o na-slain sa spirit at nag-shake yung katawan ko. Mula noon, ako po ay nagbasa na ng Bible na Tagalog at hanggang kung saan ako ay nag-pray sa Bible School, may devotion, 5 o'clock early in the morning. I commit myself at talagang ay kinalimutan ko na yung aking nakaraan. Oo, kasi laki ako ng kalye, laki ako ng kanto, laki ako ng Kaya mula noon, nung ako nasa Bible School, ay talagang I surrender all. At kaya wala na akong sinasabi na kundi ibibigay ko na ang aking buhay sa Panginoon. Gusto ko sanang maghigante. Pero wala akong, I have no idea kung paano ko sila gagantihan. Kaya nga mayroon akong motto sa buhay na success is the best revenge. Yeah, tama. So yun po. Tama. Kaya, So, Bishop, what is your advice to those who are struggling in life? Yung nawawala na ng pag-asa. Anong may advice mo sa kanila? well, ang tangi kong ma-advise po sa mga kapatid na nakaranas ng ganitong naging karanasan ko sa buhay, na ako po'y inabandon ng tatay ko, ako ay nireject ng aking mga kapatid because of some reason. At ngayon, ako po ay pinagpala ng Panginoon. Nagkaasawa ako ng nurse, nagkaanak ako ng 2 na graduate sa Harvard University. At ngayon po, ako ay tinitingala na rin ng ibang mga kapatid ko na nung araw ay ay hindi nila ako pinapansin. Ngayon, salamat sa Diyos, ako na po yung kanilang naging daan ng blessing. So now I advise to all of you, nais ko lang pong sabihin sa inyo na kapag po tayo ay mayroong mga ganong disaster sa buhay, ang tangi ko pong lamang sinasabi, 3R, 3R. Number 1, rely on God. All the things na nangyayari sa atin, hindi natin ito ginugusto o gustuhin at hinahangad, pero nangyari. Kaya nung ako po ay nasa Bible School, nag-keep po sa aking isip, rely on God. Pag mayroong pagsubok. Number 2, pag mayroong pong problema, relax, God is in control. Tama po mga kapatid. Relax. Kapag tayo po ay nasa binid ng mga problema, binid ng mga karamdaman, marami pong naging karamdaman ako. Pero nag-relax lang ako, nag-rely ako sa Diyos. At ang pangatlong R, I rejoice in spite and despite of many problems, struggle in life. I rejoice because I believe the joy of the Lord is our strength. So yun po, mga kapatid, ang tangi kong masasabi, Kuya Peter. Kasi Inspiration. kung you keep that hurt inside of you, that bitterness, talaga you will get sick also physically. Yeah. Para siyang Not just lason para siyang lason. So tama, no? Rely on God, and then the second is relax, kasi minsan gusto mong ayusin yung problema pero hindi mo kaya. Yes. Pero know that God is in control at alam niya ang gagawin niya, di ba? Para sa iyo, meron siyang magandang plano. Yeah. And then the third R is Rejoice. Always in the Lord. spite of your Yes. situation, because you will receive strength from God. That Amen. is the strength that comes from the Lord. Yeah. Because Wow, of his grabe. story, di ba? Yes. Nagiging inspiration sila, ikaw ngayon sa lahat. Opo. At So if you're struggling now and perhaps you went through different types of hardships, katulad ni Bishop Joshua, no, that's not the end of your story. Correct. Merong magandang plano ang Panginoon para sa buhay mo.
And we'd like to pray for you. Even as Bishop declared those 3 R's, we want to include that in a prayer for you. So let's pray. Heavenly Father, we pray for all those that are struggling with different types of difficulties, issues in their lives. Perhaps they're being discriminated upon. Perhaps, Lord, they don't understand why their families have left them, Father. They have this question in their mind, are they so unlovable? No, you are the God who loves them unconditionally. So, Lord, their significance does not come from anyone else but from you, Lord Jesus. So reveal to them that you are valuable to me. I love you with an everlasting love, says the Lord. So even now, receive that, kapatid. Know that you can rely on God any time of the day. God's ears are attentive to your cries. So even now, when you are in the middle of a situation, walang kang solusyon, know that God is in control. So relax. Turn it over to the Lord. He wants to take that from you, and He wants to deliver you and rescue you. And then, don't forget, the joy that comes from God is your strength. Yes. Receive that, kapatid. Receive new hope today in the name of Jesus. Amen and amen. Bishop, maraming salamat for your awe-inspiring story Thank you. that I'm sure will encourage so many people. Thank you, Kuya Peter. God bless you po. Thank God you. bless you. Thank you. Sister Camila. Camila. Tandaan po ninyo, habang may buhay, ay may pag-asa. God bless you. Don't go away. We'll be right back. Declare that God can do much more in your life. With your gift of 2,500 pesos or more, you will receive this limited edition CBN Asia 30th Anniversary Beyond Measure shirt and discover God's supernatural grace to break the cycle when you listen to Peter Kairou's audio teaching, One God, One Hope, One Salvation. Scan the QR code and be a CBN Asia partner today. Christ's love for all creation is radical. It heals, restores, confronts, and transforms. It calls for unity and reconciliation, dismantling oppressive behavior, policies, and ideologies that restrict man's access to the abundant life that Jesus promises in John 10:10. It says, "The thief comes only in order to steal, kill, and destroy. I have come in order that you might have life, life in all its fullness." Christ's love is life-changing, and He wants us to express that love even to our enemies and to those pushed to the margins of society's existing systems and traditions. King David, the man after God's own heart, wrote, "Blessed are those who have regard for the weak. The Lord delivers them in times of trouble." Thank you all for watching, and thank you to all our faithful partners and supporters who help make the production and airing of this show possible. Scan the QR code on your screen if you want to be part of this mighty work of God through the 700 Club Asia. God bless you more and more this 2025. Ngayong Martes, Mga babaeng ni-recruit sa probinsya sa nightclub pala dinadala. Binabantayan ko yung mga magagandang mga kadalagahan at kinakaibigan ko. recruiter lalantad na sa maanumalyang gawain. Malakas po yun. Bawat ulo po doon, may share ako sa may-ari. Kilalanin si Amy Rose at panoorin ang kanyang masalimuot na buhay. Dito lang sa The 700 Club Asia. Martes, alas 12 ng gabi sa GMA.